Again, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طيب. Waalaikumsalam. So for today po, my dear sisters nasa GC na and nandito na ngayon sa ating pinakaunang araw na pag-aaral patungkol sa Quran. Okay, welcome to our day 1. No? But طيب يا حبيبي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله حياك الله. And now, as we start our class, tatawagin ko ang isa sa inyo. All of you here know each and everybody except Ma'am si Ma'am Jason, pero Jason yung pangalan niya dito, pero actually siya po si Ma'am Apple, Sister Apple from our place, Kadunan. She is actually on a level 1, but gagawin naming dalawa is mag-intensive lesson. Supposedly dapat makabasa siya within 1 week, so that's the goal. Isang week lang subukan yung makabasa, no? And nandito rin sana dapat si Ma'am Miriam Uskil. Also, yung isa nyo pang bagong kaklase is yung if I'm not sige, tingnan ko yung pangalan niya. Si Sister Maria Pinky Kilala. So I just want to recognize her, and also Ma'am Aiza Sikina. If you are watching the recorded video, I want you to know na nire-recognize and welcome ka po namin. Actually, this is the level 2 of our Arabic 1. Diba? Meron kaming Arabic reading together with these few students, Ma'am Filipina, Ma'am Maria, Ma'am Sahara, and Ma'am Mariam. Ito yung unang pangalawang batch ng Arabic class. So, Bismillah. Mayroon po kayong bagong mga kaklase, ha. So, mag-e-expect tayo na al-furuq al-fardiyya, ibig sabihin you will be having different kind of level of intellect when in terms sa pag-aaral natin ngayon, kasi nga iba-iba yung pinagmulan ninyo, and most of you here are just from level 1 tapos diretso sa Quran. Diba? Yung iba kasi isang buong year yan magbabasa lang, tapos magpa-practice, magbabasa ng mga Islamic lessons bago magbasa with tajweed. Pero kayo, you here, susubukan natin ulit mag-experiment, no? Na kung saan pabilisan, hindi naman siya ganun kabilis, dadahan-dahanin pa rin, pero sa loob ng isang buwan susubukan natin magbasa ng Quran na naaayon sa inyong kakayahan. Okay? But before that, ayan kita nyo? So, you see this one? Nakikita nyo ba yung naandyan sa screen? If you can see these words in front of you, yan po yung nakasulat talaga sa Quran. Ganyan po yung frame ng Quran when you are watching, when you're reading Quran, ganyan po yung nakalagay. Hindi yung putol-putol word per word na pinapabasa ko sa inyo nung nakaraan. Okay? So, don't worry about it, kasi yan naman yung aaralin natin. Insha'Allah. Sa ngayon, gusto kong mapag-alaman ninyo kung gaano ba kahalaga ang pag-aaral ng Quranic lesson. So, I will be discussing some words, some lessons that you have to learn before you're going to read the Quran itself. Okay? So, maghanda. And you can also take down notes para kapag meron akong quiz about this, makaka-answer kayo. No?
Anyway, ipaprovide ko naman din itong pictures nito inshallah doon sa GC natin. Okay, bismillah. Attendance muna. If it happens that you're not with me right now and you're just watching the video, please send done kapag napanood na yung video na ito. Okay? Make sure that you will really send me a word done kapag napanood mo ang video na ito. Kapag choppy yung iyong signal, panonoorin pa rin itong ating video tapos magsisend pa rin ng done. Just to make sure na talagang nakakabasa kayo or napanood ninyo ang video na ito. Now, it's 6:11. Hindi ko na patatagalin pa ang ating pag-discuss. Lesson number 1, kapag marinig nyo ba yung salitang Quran, what comes into your mind? Everybody. Anyone who can share anything about Quran within just 10 seconds, ano ba ang Quran? What do you think is the meaning of the word Quran? The words of Allah. Salita ng Allah. Ano pa? Ano pa? What else that is what thing could you be thinking if you will hear the word Quran? Kapag marinig mo ang Quran, anong pumapasok agad sa isip mo? Guidance. MashaAllah. What else? Knowledge. Very good. What else? Wisdom. What else? Baka may magsabi ha, Quran is a Bible. Baka may magsabing ganon. Quran is a Torah. Quran is Ebanghelyo. Quran is may ganon ba dito? If you hear the word Quran, what comes into your mind? Syempre, salita ng Allah. Pero meron bang ibang pangalan na ikaw na naiisip patungkol sa Quran? Holy Book. Pwedeng ganun, di ba? The Holy Book. Now, let me tell you, what is Quran Islamically? Merong ganun. When I ask you a question, ang dapat isagot is in Islamic way. Kasi nga, mga Muslim na tayo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. So, mag-e-expect kayo when we discuss Quran, it is very respectful discussion. Medyo malalim. Target natin ang puso't isipan ninyo. Ang target natin is mapayabong ang inyong pananampalataya sa Allah. And yung target natin is mabasa ang Quran na merong nai-invest na feeling. Okay? So, yun yung goal natin for this lesson, ha? Ang payabungin ang pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hopefully, maibigay ko yun sa inyo sa isang buwan lamang, inshallah. When we talk about Quran, everybody, it is the word of Allah. Salita ng Allah. Paano ba yun? Nagsasalita ba ang Allah? Naririnig ba natin? Paano ba yung sinasabi mo, Ustada, na salita ng Allah? How can it be the word of God? The word of Allah. It was sent through Muhammad, peace be upon him. Mabilisan lamang ha, ibibigay ko yung ano. Pero actually, gagawa ako ng video, inshallah. Supposedly kasi kahapon may klase kayo, di ba? Which is history of Quran. So, gagawa pa rin ako ng video about it. Pero bigyan ko kayo ng clue. Paano ba masasabing salita ng Allah ang Quran? Okay? Ang Quran, hindi pa yan isang buong book. When it is sent to Muhammad, when it was sent to Muhammad, hindi siya isang libro na, oh Muhammad, ito yung libro. Pamigay mo sa iba. Naka-Arabic yan, ganito, ganyan. Hindi po ganyan ang pagkakabigay ng Quran sa atin. The first thing that happens to our prophet, beloved prophet Muhammad, is may isang anghel na nagngangalang Jibril. Ang pumadaong kay Nabi Muhammad pumunta na siya ring anghel na dumating kay Prophet Jesus, Prophet Moses, and iba pang mga propetang pinadalhan ng mga kitab or ng mga libro tulad ng Biblia. Ang Bible is for Jesus Christ. Now, Quran is for Muhammad. So, itong si Malaikat Jibril, Angel Jibril, ang mensahero ng Allah, isang holy angel na siyang nagpapadala ng salita patungo kay Prophet Muhammad na siya namang
sinasabi ng mga dila at ng boses ni Nabi Muhammad, and the first word that comes into his mouth, ang pinakaunang salitang lumabas sa kanyang bibig sa unang beses na pinadala ang Quran ay ang salitang, kung ako sa inyo, magte-take note ako, the word read. The word read. Iqra. 3 beses yun. Sabi ng Allah, pinadala niya yung word, yung mismong feelings para maramdaman ni Nabi Muhammad ang word na Iqra. Ano bang ibig sabihin na Iqra? Magbasa ka. Isa sa milagro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi yan nakakabasa, hindi nakakasulat. He was in the cave. Nandoon siya sa cave. Doon siya nag-iisip kung sino ba talaga yung gumawa sa mundo, paano ba talaga nagawa ang mundo. So when he is thinking about that, ayun na, pinadala na ng Allah. Ang sabi na ng Allah sa kanya, Iqra ya Muhammad. Ibig sabihin, magbasa ka. At anong sagot ng ating mahal na propeta? Hindi ako nakakapagbasa. Ma ana biqari. Anong ibig sabihin nun? Sinadya ng Allah na ang pinakahuling propeta illiterate. Ibig sabihin, hindi nakakabasa, hindi nakakasulat, upang maging simbolo ng isang kamangha-manghang milagro. Sige. Sa cellphone na lang, ikaw magsulat. The first word is read. So, para maramdaman ng tao ba na, for example ako, hindi ako marunong magbasa, hindi ako marunong magsulat. Tapos, nung lumabas ako ng kuweba, bigla akong marunong magbasa, magsulat. First miracle of our Prophet Muhammad, peace be upon him, nang siya'y naging isang propeta. And that's the first moment na nangyari na yung pagpapadala ng mga revelasyon sa ating mahal na propeta. Yun yung pinakaunang nangyari. No? So, pinabasa, sinabi, hindi ako marunong magbasa. Ang pakiramdam ng Propeta Muhammad sa araw na yaon ay sobrang takot, nginig, na hindi niya mapagtanto kung ano yung dapat niyang gawin. Kasi nga, ikaw ba na may makakita ng isang anghel sa totoo nitong hitsura? Makikita mo mata sa mata ang isang anghel na siyang pinakamalapit na anghel sa Allah subhanahu wa ta'ala, si Angel Gabriel. Nakita mo siya mata sa mata, napakalaki, amazing. Isa sa mga riwaya, ibig sabihin, isa sa mga katangian na nabanggit is merong 600 wings. Napakaraming pakpak, no? Dahil hindi natin maiisip kung anong uring pakpak yung meron siya. Napaka-amazing ng pangyayaring iyon kay Nabi Muhammad. Kaya, hindi siya makapaniwala na yun yung nangyari sa kanya. And that is the Quran. Hindi siya sulat, hindi siya papel, hindi siya parang libro kaagad. Salita lamang siya ng Allah. Kaya nga tinawag siya dito, salita ng Allah. Isa lamang siyang salita, no? Na pinadala through Angel Gabriel doon kay Nabi Muhammad. Ang target, si Nabi Muhammad, pinadala sa kanya, at yung mga nakikinig na, sila na yung taga-sulat. So, that is the beginning of creation of the Quran. Pero, bantay sirado ng Prophet Muhammad habang isinusulat ang word na Iqra. Okay? Ang word na read. Bantay sirado yan. Ano yung nauna, ano yung pangalawa, ano yung pangatlo. Lahat yun. Bantay sarado ng Propeta Muhammad. Another thing, kapag maririnig mo ang salitang Quran, kailanman hindi ito nagbago. Ano ibig sabihin yan, Ustad? Hindi po siya nagbago sa pamamaraan ng pagkakasulat. Okay? What do I mean? Nung unang beses itong lumabas, Iqra. Ganyan, di ba? Ang Iqra, Iqra. Iqra. Ganyan. Ganyan lumabas yung word na Iqra. Kailanman hindi yan naging Iqra'i, Iqra'u, Iqra'ah. Kung ano yung pinaka first form niya nung pagkakapadala kay Prophet Muhammad, siya na ring naging word na binabasa natin sa ngayon.
Why? Alam niyo ba na yung mga naunang aklat, naunang mga libro, mga holy book ay nagbago-bago na. Depende sa pagkaka-memorize ng tao. 'Di ba? Merong New Testament, merong Old Testament, na which is very prohibited sa panahon ng Prophet Muhammad. Dahil hindi niya hahayaang merong magbago kahit isang titik lamang doon. Alam niyo ba kung ano mangyayari kung mangyaring may magbagong isang titik doon? Kunwari, ka. Alam nyo ba itong basahin? Of course, alam nyo na yan. Ang ka sa Arabic ay nangangahulog ang ikaw na lalaki. Ikaw na lalaki. Kapag mangyaring maging ki ito, magiging ikaw na babae. So, in order to preserve the Quran, kailangan walang magbago dyan. So, pwede ko yung question. How can we preserve the Quran? Paano natin mapoprotektahan ng Quran? Kailangan walang magbago kung paano siya pinadala. Hindi pwedeng English. Diba? Kasi ang Bible, it is sent in the word of Jesus, diba? Yung word niya is, if I'm not mistaken, Aramaic. So, ginawang Ingles, ginawang Espanyol, hanggang sa ginawang Tagalog. Sa bawat pag-translate doon, nababago yung meaning. So, in Quran, why do we read Quran in Arabic? Para walang magbago, para maprotektahan ng salita ng Allah. Kasi baka imbis na sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ako lamang ang inyong sasambahin, ang matatranslate lamang, kami lamang ang inyong sasambahin, o marami na yun. Hindi na isa yun. So, that is the very important thing about the Quran. Okay, I hope you understand. Nagkakaintindihan. Alright. Continuous miracle. Tinawag rin ang Quran bilang isang continuous miracle. Anong ibig sabihin nito? When we say continuous miracle, hanggang ngayon nagpapakita siya ng milagro. Do you believe in it? Paano kaya natin masasabing nagpapakita siya ng milagro? When you read Quran, there is a prediction there. Merong mga prediction ng Allah subhanahu wa ta'ala, tulad na lamang ng sinabi niya na sa isang karagatan, na kailan ay karagatan na pinag-abot ang ilog at ang dagat, na kailanman ay hindi magkakaisa. And only science can prove that. Diba? Na mapapatunayan lamang yan ngayon, hindi dati, kasi wala mang science dati. Sa panahon ng Prophet Muhammad, wala mang siyensya, walang mga laboratoryong magpapatunay na hindi nagmimix ang water ng sea at ng tubig doon sa isang lugar na kung saan binanggit ng Allah. Merong specific na place na hindi talaga nagmimix yung dagat at saka yung tubig. Kahit na irambol mo yan, i-mix-mix mo yan, hindi talaga. It is another miracle of Allah. So that's why tinawag itong continuous miracle, kasi merong mga nakasulat dyan sa Quran na ngayon pa lamang mapapatunayan at sa susunod na mga taon at susunod na mga henerasyon, inshallah. Okay? So kapag sinabi ng Allah na magtatapos ang mundo sa pamamagitan ng pagkakabiyak ng dagat, aapoy ang dagat. Kapag sinabi ng Allah doon sa Quran na mahuhulog ang mga bituin at ito ay mangyayari na sa panahong ganito, katakutan mo. Kasi ibig sabihin nito, totoo. Kasi it is a continuous miracle na magpapatunay ng katotohanan ng sinasabi ng Allah hanggang sa araw ng paghuhukom. Okay. Next. It is also considered as daan at siyang lubid ng Allah na matuwid. Bakit siya tinawag na daan? Quran daanan? Are you sure, Ustadja? Are you really sure na pwede nating i-consider na yung Quran is pwedeng daanan? Paano ba natin matatawag ang Quran bilang isang daan? At isa ring lubid? Now, let me explain this one to you. We can consider a Quran as daan kasi ang Quran is a complete way of life. Sinabi doon sa Quran, yes, doon nakasulat sa Quran
kung paano ka mamubuhay. Ang sabi niya, for example, ipinagbabawal ko ang darambong. Ipinagbabawal ko na kung kayo ay magsasalok ng bigas, sasabihin yung dalawa, yun pala isa lang, bawal yun sa akin. So, yun yung iyong susundan bilang daanan. Kapag hindi mo sinunod yung daan na ibinigay ng Allah sa iyo, foul yun. Hindi na daan yun. Hindi na Quran ang dinadaanan mo. Because ang Quran, kompleto na yan. Dadaanan mo, para bagang manual, dadaanan mo na lang. Idediretso mo na lang. Kapag meron kang tanong, tama ba yung gagawin ko, umali? Pasok ka doon sa Quran, mag-search ka doon, ito yung ebidensya na bawal yung gagawin ko. Kasi ang sabi ng Allah ganito, ay ito yung ebidensya na pwede naman pala. Pwede naman pala kasi ito yung dadaanan ko. So, it is a way of life. Now, when we say lubid, paano ba matatawag na lubid ang Quran? Hablun minallah. Matatawag na lubid ang isang ang salita ng Allah because nararamdaman nyo ba kapag nakahawak ka na nung araw na sinabi mong la ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah, sa araw na sinabi mo yun, para kang may pinanghawakan, para kang may yung puso mo ba para bagang may hinawakan na hindi mo maintindihan, na dumidiretso ka lang doon talaga na hindi ka na makatalikod, hindi ka na makabalik. If you really mention the word la ilaha illallah, kapag na-mention mo talaga siya na from the bottom of your heart, didiretso ka. Para kang nakahawak sa lubid na konektado sa Allah. Do you get my point? Didiretso ka. Pag sabi mo la ilaha illallah, ito na yun. Ito na yun. Minsan may maligaw ka, pero kapag naligaw ka, lumuluwag yung lubid, di ba? Pero kapag gusto mong bumalik, hahawak ka lang para muli kang makabalik sa Allah. And that's why it is so called lubid. At ang lubid sa salitang Arabic, hablon. Hablon. Again, hablon. Let me write it. Bakit ko kaya inulit-ulit? Secret. Hablon. It is so called hablon. Tinawag siyang lubid kapag nahawakan mo na, huwag ka lang bumitaw. Didiretso ka. Pero kapag binitawan mo yun, hindi natin alam kung makakabalik ka pa o hindi. Okay? So that's it. And another nakatangian ng Quran, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, my dear sister in Islam, do you know that nandoon din yung history? Merong nagsasabi na ang Quran daw ay kopya ng Bible, kopya ng Torah ni Prophet Moses. Para bagang si Prophet Muhammad daw is kumukuha lamang ng history from the previous prophet. Paano namang hindi magiging continuous or hindi konektado yung history ng Quran tsaka mga naunang aklat na ipinadala sa mga propeta? Ikonektado naman talaga. Kasi merong pinadalang aklat kay Prophet Ibrahim, Dawud, tapos kay Moses, tapos kay Jesus. Lahat sila merong kanya-kanyang mga book na siyang sinusunod ng kanilang mga nasasakupan. Alangan namang mag-iba, 'di ba? Alangan namang ibahin ng Quran. Andoon nga kung para bagang tagapag-continue lamang ng mensahe si Prophet Muhammad sa mga naunang propeta. At iisa lamang ang kanilang mensahe. Ang mensahe ng Quran, sambahin ang nag-iisang Diyos. Huwag sumamba sa Diyos-Diyosan. Iyon din naman yung sabi ng Prophet Ibrahim, Prophet Moses, Prophet Dawud, Prophet Jesus. Lahat sila nagsabi, sambahin ang nag-iisang Diyos, ang Allah. Ganun pa rin. So, hindi siya kopya from the previous books. It is actually a continue or baga last chapter of those previous book. Ganun po yun. So, with it, sa loob ng Quran, merong history.
Kaya mababasa mo doon ang chapter of Maryam. Di ba? Mayroon. Chapter of Maida. Alam nyo ba anong napapaloob sa chapter of Maida? Story ni Prophet Jesus. Al-Kahf, story ni Moses. At mga naunang mga propeta. Lahat yun naka-record doon sa Quran. Kasi nga, yun yung pruweba ng Allah na totoo ang Quran. Ako ang Allah na nagpadala ng Quran kay Muhammad at papatunayan ko yun sa pamamagitan ng pagsasabi ko ng mga kwento ng mga naunang propeta sa kanya. So yun, para bagang evidence na totoo ang Quran, sasabihin ko yung mga nauna. Paano malalaman yun ni Prophet Muhammad? Wala, hindi malalaman ni Prophet Muhammad. Kasi nga, he's illiterate. Pero hindi siya bobo. Ang Prophet Muhammad, hindi yan bobo ha. Hindi lang talaga siya makapagbasa at hindi makapagsulat kasi nga wala pa namang sulat-sulat noon. At hindi din siya tinuruan baga. He is a special person na hindi marunong magbasa at hindi marunong magsulat. Ikukwento ko yon sa susunod na mga session inshallah ang buhay ni Prophet Muhammad. Now, and in Quran, there is a news in the future. Meron daw news para sa mga mustakbal, sa mga mangyayari pa. Are you ready to know some of it? Isa sa mga balitang pwedeng ninyong malaman inshallah. Sasabihin natin yan upang i-discuss natin yan, yung mga news na pwede, na nasa Quran na pero hindi pa nangyayari. Okay? Inshallah. Now, everyone, kapag maputol ang ating video again, inshallah, dumiretso kayong bumalik at please po, balik ka agad para makakontinue ako ng discussion. Anyway, we still have 8 minutes. Let us continue. Lesson number 1 again, continues. Paalala, sino man, anyone who will get belief other than it will get lost. Sino man ang kumuha ng kaalaman patungkol sa relihiyon at gumagamit ng ibang book except Quran, maliligaw. Tandaan niyo po yan. Kapag ikaw ngayon ay humahawak ng ibang libro at yun yung ginagamit mo, sabi ng ganito, pwede ito. Sabi dito sa librong ito, pwede palang magnakaw basta ganito para sa taong bayan. Pwede pala yun. Kapag gumamit ka ng iba pang kitab, iba pang libro maliban sa Quran, maliligaw po tayo. Tandaan, sino man ang gamitin ito bilang dalil, ebidensya, ay makatarungan. At sino man ang gumamit ng Quran, for example, ikaw ay merong paghuhukuman, mga kapatid mo, simple lamang sa inyong pamumuhay, sasabihin mo, haram man yan, hindi man good pwede, nanakawin mo yung bagay na hindi naman sa'yo, at ang iyong basihan ay ang Quran, tunay na ikaw ay makatarungan. Kasi ang sabi ng Allah sa banal na Quran, sino man ang gumawa ng ganito ganyan ay tunay na makakapasok sa impyerno. Kapag ginamit mo siya bilang gabay or dalil ebidensya, tunay na ikaw ay makatarungan. Okay, number 3. At sino man na maghukom gamit ito ay matuwid na naghuhukom. Ano bang ibig sabihin ng hukom dito? Kasi nga, di ba may mga hukom, bawal mo pakasal sa ganito kasi hindi ka pa ganito. Bawal mag ganito. Di ba may mga ganon? So, if it happens na ginawa mo siyang tagahukom, ang Quran ang ginawa mong tagahukom, inshallah subhanahu wa ta'ala, tama ang ginagawa mo. Sino man ang manawagan patungo dito ay dumadaan sa daang matuwid. Ito ang nagbibigkis sa langit at lupa. Ano bang ibig sabihin ng pagbibigkis ng langit at lupa? Pag-aabutin ba ang langit at lupa? Hindi. Ang ibig sabihin, sa pamamagitan ng Quran, nagkakaroon tayo ng relasyon sa Allah at yung mga taong naninirahan sa lupa. Yun po yung ibig sabihin nito. Okay? At nandito po yung mga pangako ng Allah na nakalagay. Alam nyo ba, meron ba kayong alam na pinangako ng Allah sa atin? Sino kaya?
makakapagbigay ng isang pangako ng Allah na dapat mong panghawakan. Dapat alam mo bilang Muslim. Kasi ang sabi niya, it is an agreement sa pagitan ng Allah at ng kanyang alipin. Mayroong pinangako ang Allah sa atin. Napakarami niyang pinangako na kapag pinanghawakan mo, tunay na tutuparin ng Allah. At dapat alam mo yon. Magandang buhay sa paradise. Yes, it is an agreement between you and Allah. Ang sabi ng Allah sa banal na Quran, paniwalaan nyo ako, sambahin nyo ako at bibigyan ko kayo ng buhay na walang hanggan sa araw ng paghuhukom. Mga ganong uri ng pangako. Kapag nilagay mo yun sa isip mo, memorize mo, okay lang maghirap ako. Okay lang kakayanin ko to. Pinangakuan ako ng Allah ng magandang buhay sa kabilang buhay. Okay lang na ganito. Pinangakuan ako ng Allah. Okay lang na magkasala ako basta't hindi ko na uulitin. Pinangako ng Allah na siya'y mapagpatawad. Yes! So, pwede nyo yung balik-balikan. Ako, nagkasala ako, ya Allah. Patatawarin mo pa kaya ako? Diba? Meron tayong mga ganong moments sa buhay natin. Ya Allah, feeling ko hindi na ako Muslim. Patatawarin mo pa kaya ako? Kapag naalala mo yung sinabi ng Allah, na kahit na dumating pa sa kalangitan ng iyong kasalanan, humingi ka lang ng tawad, papatawarin ka niya. Pangako niya yon, agreement niya yon. So, mangyayari lang yung agreement na yon kung hihingi ka talaga ng tawad. Pero kung hindi ka humingi ng tawad, walang agreement doon. Diba? So, ganon yung proseso, inshallah. And it is a manual of life. Bakit ba sinabi na manual of life? It is because manual siya ng buhay natin. You have a phone, right? Kapag mayroon kang cellphone, nakalagay doon, dapat yung pag-charge 3 hours lang, wag lalagpas. Kapag lumagpas, puputok. Yun yung ibig sabihin ng manual. Dapat kang sumunod doon sa nakalagay. Kapag babae ka, dapat ganito, ganyan. Kapag lalaki ka, ikaw yung magpo-provide. Kapag babae ka, dapat ganito, ganito. Kapag anak ka, hindi ka pwedeng sumagot-sagot sa mga magulang mo. Ganon, merong manual na dapat mong sundin. Pero hindi tayo kontrolado ha, hindi tayo robot. Nasa sa iyo pa rin kung susundin mo itong manual na ito o hindi. Pag sinunod mo, hindi puputok yung cellphone mo, for example. Pero kapag pinasobrahan mo, chinarge mo ng sobra-sobra, hindi ka agad i-epekto yan. Pero darating ang panahon, makikita mo yung resulta ng ginagawa mong disobey sa manual na binigay sa iyo. And that manual is, ano yung manual na yon? Quran. No one else but Quran. Okay? Ang pinakamahalagang kasulatan na ipinadala ng Allah. Bakit ba ito consider na pinakamahalagang kasulatan? Mas mahalaga pa sa kasulatan ni Ibrahim? Mas mahalaga pa sa kasulatan ni David? Mas mahalaga pa ba sa kasulatan ni Moses? Mahalaga pa ba sa kasulatan ni Prophet Jesus? Opo. Kasi po, ito na yung luck. Ito na yung the end. Ito na yung, kung sabaga sa chapter ng buhay ng tao sa mundong ito, andito na lahat, kompleto na. Basahin mo lang. Alamin mo, aralin mo, at alamin mo yung mga kahulugan niya. Okay? So, yeah, we still have 1 minute and 50 seconds bago maputol. Kagandahan ng pagbabasa ng Quran. Alam niyo ba, subhanallah, Allahu Akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. Kapag nabasa niyo yung kagandahan ng pagbabasa nito, I am very doing my best. Alam niyo ba kung bakit? Kasi alam ko kung gaano kaganda ang reward. Alam ko kung gaano kahalaga, gaano siya ka-beautiful kapag nakakapagturo ka ng Quran or nagle-learn ka ng Quran. It is very beautiful. Lalo na kung maituro mo ito sa anak mo, subhanallah, Allahu Akbar. Sa pamilya mo or sa sino mang mga tao na mahal mo sa buhay mo. Maituro mo siya ba na sa'yo galing? Ako, I don't know you personally. No? Hindi ko kayo kilala personally, pero napakaganda kasi ng kabutihang makukuha natin if we learn Quran.
andito nakalista. Konti nga lang yung nilista ko. Pero, napakalaki ng impact niya sa buhay natin, inshallah. And, sana, magbigay ito ng mas marami pang encouragement para tapusin ninyo at magpatuloy kayo sa pag-aaral patungkol sa Islam. When we talk about Quran, this is your time para makipag-usap, marinig mo ang Allah na para bagang nakikipag-usap sa iyo. Ito na yung panahon para pakinggan mo yung mga word of Allah na siyang, at pwede kang pumili doon ha kung ano magiging paborito mo. I have my ayat, favorite verses of Quran. At dapat alam mo kung anong kahulugan nito, di ba? Paano basahin ito? Saan ka? Yun na nga, naputol. Okay, wait. So, hintay muna while waiting for them to come. Ayan. So, naputol. Ayan. So, you're back. Alhamdulillah. So, nasa na nga tayo? Nandun na tayo sa mga kagandahang maidudulot ng Quran sa ating buhay. This is our time para mapag-alaman kung bakit ba kailangan aralin ng Quran? Why do I need to put effort? Bakit kailangan ko mag-effort, ma'am? Oy, yung yes po, recorded. Yung iba naman, nagiging Muslims naman sila ng maayos. Hindi nga sila marunong magbasa ng Quran. No. It is our obligation. Okay? Alam nyo ba na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sa banal na Quran na, and then nagpili din talaga siya ng mga bagay na pwede nating gawin bilang isang Muslim. Ang pinakaunang sinabi niya na dapat nating gawin ay ang pagbabasa ng Quran. Okay? When we talk about Ramadan, i-connect ko lang ha, because Quran was sent in the month of Ramadan. Kailan nga ulit pinadala? Anong buwan pinadala ang Quran? Ramadan. Ramadan siya pinadala. Ang pinakaunang araw na lumabas ang Angel Gabriel is during Ramadan. Ramadan po ito, pinakaunang pinadala sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahat po yan sila. I mean, and at that time po, lumabas ang salitang Iqra or read. Bakit Ramadan? Bakit ba pinili ng Allah ang Ramadan? It is because in Ramadan, napakainit. Diba? Kung Ramadan, dyan sa Saudi Arabia, napakainit ng panahon. Dyan sinusubok ang ating faith, kumbaga. Ramadan is panahon din ito ng taggutom. Kasi nga kapag mainit, walang walang makain. So, bilang isang regalo sa buwan na napakahirap, pinadala ang Quran. At ang pinakamagandang gawin mo para yung regalo na ipinadala ng Allah sa iyo is mapahalagahan mo. Basahin mo ito at huwag mong kakalimutan. Okay? May mga verses na sinasadya ng Allah na talagang memorizein natin. Yung iba nga, isang buong Quran from the first letter until the last dot of the Quran, memorize nila. Opo. At hindi naman sa pagmamayabang is my husband memorized the whole book of Quran. Yes. Allahu Akbar. Before I met him, he memorized the Quran. Alhamdulillah Rabbil Alamin. And it really, yun yung isa sa mga rason, no? Kaya ko siya pinili sa buhay kong makasama. Kasi nga, kapag pipili tayo ng tao, yung pinakamalapit sa Allah, sabi ko, Ya Allah, bigyan mo naman ako ng taong makakatulong para mapayabong ko ang aking pananampalataya. I always pray to Allah
ganun yung wish ko when I was just a maiden, yung dalaga pa ako. Sabi ko, ya Allah, bigyan mo na lang ako ng tao makakatulong para hindi na ako gumawa ng mga kasalanan. And He gave me my husband, alhamdulillahi rabbil alamin, naway pag tulungan pa siya ng Allah na maipamungkahi pa yung kanyang na-memorize na mga talata ng Quran. When we choose a person or a thing or a decision in life, dapat konektado ito sa Quran at sa Allah. Lahat ng bagay dapat kinokonek mo sa salita ng Allah. Kasi ang sabi ng Allah, ang pinakamagandang bagay na ginagawa ng isang tao, yung may kinalaman sa Quran. Yung may kinalaman sa Quran. Dapat lahat daw ng bagay na ginagawa mo ngayon, may kinalaman sa Quran. Posible ba yun? Inshallah, i-discuss ko. Pwedeng lahat ng bagay na ginagawa natin sa buhay, kumain ka, uminom ka, maglinis ka, may kinalaman sa Quran. Kasi nga, Quran is a manual of life. Nandun lahat. So, kung alam mo paano siya maiko-connect, inshallah, aalamin natin yan. Okay? Para rewarded tayo. And, it will be friend of you in Yawmul Qiyamah and your Shafi. What is Shafi? Or Shifa? Shafi. Sa araw ng paghuhukom, maglalakad tayo patungo sa ating mahal na Panginoon Allah. When we walk towards Him, alam natin sa sarili natin, sa puso natin, na marami tayong pagkukulang sa Allah. Marami tayong dapat gawin sana para sa Kanya. Marami tayong mga bagay na hindi ginawa para sa Kanya. Alam nyo yan, alam natin yan, na as a person, yung natatanging rason kung bakit nandito tayo sa mundong ibabaw, para sambahin siya. You know that already. Kung naka-basic class kayo sa akin, dapat alam nyo na ang dahilan kung bakit ka pinadala sa mundong ito, hindi para mag-alaga ng anak mo, hindi para matulog, kumain, magtrabaho. Hindi po, hindi para mag-asawa at anuman magparami ng pera. Hindi yan yung rason. Secondary na lang yan. Ang rason kung bakit ka nandito sa mundong ibabaw, patunayan mong karapat-dapat ka sa paraiso. Yun. This is a world where we are being tested by Allah. Karapat-dapat ka ba talaga sa paraiso? So sa araw ng paghukom, maglalakad ka patungo sa iyong Panginoon. Imaginein mo, ubot-hubad ka na, wala ka nang ibang maiisip doon. Sapat kaya ang ginawa ko para makapasok ako sa paraiso? Hindi mo naiisipin, wala akong damit, wala akong saplot, wala ako lahat. Yung mga kasamahan mo, maglalakad din yan. Mahabang paglalakad. Check na yung iyong trabaho kung pwede ka bang pumasok o hindi. And darating ang Quran para sagitin ka. Darating ang Quran at aabugahan ka. Magiging abogado mo siya. Kasi nga binasa mo, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin. At alam mo yung mga kahulugan ng mga salitang sinasabi mo. Pinupuri mo ang Allah na siya ang Diyos ng sanlibutan. When you are reading kasi dapat alam mo rin may soul dapat alam mo yung binabanggit mo. No? So inshallah, yung mga talata na aaralin natin, lahat yun dapat, kung makaya ng panahon, lagyan natin ng meaning. Inshallah. Para yung connection mo doon sa binabasa mo, intact. Darating itong si Quran at aabugahan ka. Magpapatunayan niya na ako po yung talatang binasa ni Sister Rosemary. Ya Allah, huwag niyong parusahan si Sister Rosalie. Tunay na ako'y kanyang binasa. Ya Allah, huwag mong ipasok sa paraiso si Filipina pagkat ako'y binasa niya. Ya Allah, mag-aabuga siya sa iyo. Patutunayan niya at magiging ebidensya siya na ginawa mo ang lahat para maging deserving ka sa paraiso na. Okay? Now, let me tell you something. Paano ba ito magiging napakalaking gantimpala? Paano ba magiging isang napakalaking gantimpala ng pagbabasa ng Quran?
Do you know that? The word al. Alam nyo yan. Al. Ha. Alam nyo din yan. Alam nyo yan. Alangan namang hindi. Do. Alhamdu. Li. He. Diba? Alam nyo. Alhamdulillahi. You see, you know these words already. Alam nyo ba na bawat titik na mababanggit nyo mula sa banal na Quran na i-acting dinadiscuss ngayon, isa lang, alif lang, 10 beses na kabutihan ang ibibigay ng Allah sa iyo. So, bilangin mo yung mga letter ng Suratul Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, 7 verses. Kahit Alhamdulillah, Fatiha pa lang yung memorize mo. 10 kabutihan yan. Hindi mo mapag-aalaman, hala, meron akong puno ng kabutihan dito sa paraiso. Saan ko ba ito kinuha? 10 mga puno ng prutas na makakatulong sa iyo doon. Saan ba ito nanggaling? Hindi mo alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin lang pala yun. Di ba? Millions of word kada araw na lumilipas, ikaw ay nagpe-pray, nagsasala ka. Araw-araw kang nagsasabi ng Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Imaginein mo ilan na. Ilang letters na yun. Millions of goodness na times 10. And you will be amazed kung gaano ka-generous ang Allah. Kahit dito sa mundong ibabaw. Makikita mo yan no? Yung pagmamahal ng Allah sa iyo, doon sa paraiso, magre-reflect man yan dito sa mundo. Mararamdaman mo na kahit hirap na hirap ka, mafe-feel mo yung presence ng Allah. And I tell you that it is true. Kapag may pananampalataya ka, pag intact yung pananampalataya mo, hirap na hirap ka, biglang dumarating yung grasya, biglang dumarating yung blessings ng Allah. And it is because you believe in Him. Diba? It is because you do your best para patunayan mo mahal mo ang Allah sa pamamagitan ng iyong paggagawa ng kabutihan. And look at this one. He who master Quran. This is very for you. Siya daw na nagmamaster ng Quran. Kasi for example, may mga tao talagang mabilis matuto, no? Hindi ko napapalayuin. Ang husband ko, my partner in life, napakabilis mag-memorize. Ako, subhanallah, kakunti-kunti lang nang memorize ko sa Quran. Actually, I have mga 1/4 or minsan kong na-memorize yung 1/4 ng Quran. Kasi nga, when I was a student, nag-college ng Arabic, nagme-memorize talaga kami. 1/4 or sobra sa 1/4 yung na-memorize ko sa chapters ng Quran, sa isang buong Quran. Pero ngayon, nakalimutan ko na lahat halos. Fatiha, tsaka yung maliliit na lang na mga chapter yung master ko. So, yung Allah, magbibigay yan ng reward sa mga taong binibigyan nila ng halaga yung pag-maintain ng pag-memorize ng Quran. Ang sabi niya, He who masters the Quran. Anong ibig sabihin ng masters Quran? Memorize niya. Pinagtuturo niya sa iba. Pinagtuturo niya sa sarili niya at pina-follow niya yung mga rulings na nandoon. Ang sabi niya, in Quran, in every aspect will be the same stage as most beloved malaikat. Ibig sabihin ng malaikat, angels. Magiging kapareha niya yung tao daw na master niya yung pagbabasa, pagme-memorize, paggawa ng mga inuutos ng Allah, is papantay siya sa level ng pinakamamahal, pinakamalapit na angel sa Allah. Papantay siya sa mga anghel. Piruin mo yun, magiging malaanghel ka, subhanallah. Okay? So, this is the good thing about for those who masters the Quran. Paano po kami ustada? Hindi naman pa kami marunong or master sa pagbasa ng Quran. Look at this one. Ang Allah, napaka generous niya Pantay pa dyan siya permanente palagi. And who will read it and struggle will have 2 reward. Hindi ito 2 ha. TWO ito, 2 reward.
Ibig sabihin, para naman doon sa mga taong naghihirap magbasa ng Quran, pero nagbabasa, pero hirap, di ba? Kasi may mga tao man na mabilis magbasa, may mga tao ring medyo hirap talagang magbasa. Magkakaroon daw siya ng dalawang reward. Ano yung reward na yon? Reward sa pagbabasa at reward sa paghihirap niya. Kasi kung i-record mo yung sarili mo habang nagpa-practice ka magbasa, di ba ganon? So, stuttered ka. Every time na sa stuttered ka, na napuputol-putol yung iyong pagbabasa, rewarded ka ng Allah dahil sa iyong struggles, dahil sa iyong paghihirap. No? He is very generous and very just. Napaka-pantay niya sa lahat ng tao. Inshallah, naway mapabilang tayo sa mga taong master ang Quran, at mapabilang din tayo sa mga beginners tulad natin na kahit na nahihirapan is makakakuha ng dobleng reward para sa pagbabasa ng Quran. Okay. Importance of learning Quran, ito preserving. Makakatulong ka ma-preserve yung turo ng Quran. Number 2, most pious among people. Sino daw yung mayroong kaalaman sa Quran ay sila yung makukonsider na pinaka may payos, mabubuting tao. Kasi alam man nila yung pattern. Paano mabuhay ng tama. Haram ganito, haram ganyan. Halal ganito, halal ganyan. Haram kumuha ng mga bagay na hindi iyo. Haram magpasakit ng salita sa kapwa mo. Alam mo, di ba? So, hindi mo gagawin. So, you will be considered as most pious. Allah's most favored, ang pinaka binibigyan ng pabor ng Allah, yung mga taong may kaalaman sa Quran. Sa mundong ibabaw man, hanggang sa araw ng paghuhukom. Tandaan nyo yan. No? Makikita nyo yung pagbabago sa sarili ninyo kapag ginawa nyong sentro ng buhay ninyo ang Allah, ang salita ng Allah, ang mga propetang pinadala ng Allah. Maiintake yung iyong pananampalataya. Kahit gaano kahirap yung pinagdadaanan mo, dediretso lamang yan. Parang hindi mo mararamdaman. Okay? Now, this is the thing na gusto kong mapag-alaman ninyo. Another manual. May manual nilagay dito. Paano magbasa ng Quran? Okay, first thing, kung kaya, makaharap ka sa kibla. Kung kaya. This is not actually compulsory ha. Hindi siya compulsory. Pero kapag marunong ka na talagang magbasa, mabilis ka na magbasa, meron ka ng napakaraming memorized na chapters sa Quran, ang gagawin mo, i-follow mo talaga ito na pattern. Magharap ka kung saan nakalubog ang araw kung nandito ka sa Pilipinas. Humarap ka kung saan lumulubog ang araw. Kibla. What is kibla? Doon sa Makkah nakalagay ang kibla. And it is very long story, pero kung nandito ka sa Pilipinas, hanapin mo kung saan lumulubog ang araw. Feel the presence of Quran. Kapag magbabasa ka ng Quran, magpormal. Yung mararamdaman mo yung presensya ng Allah habang magbabasa ka. Kuha ka ng chapter, kuha ka ng book of Allah, magbabasa kang ganyan. Isipin mo na habang magbabasa ka, nawawala yung iyong mga kasalanan. Because Quran is also a purifier. Tagapaglinis ng kasalanan. Okay? Number 3, should be clean from ihi, tai, dugo. Kung ikaw po ay mayroong dinaratnan, kung ikaw po ay naihi dyan sa iyong inuupuan na tae kasi may sakit, huwag maghawak ng Quran. Okay? Or ikaw ay ginamit ni Mister kagabi, tapos bawal maghawak ng Quran unless nakaligo. Ha? Yun po yun, yung pattern. Next, clean outfit and place. Kahit hindi ganun kagwapo, kaganda yung iyong mga suot na damit, basta malinis. Huwag yung may tain ng bata, huwag yung may ihi ng bata tapos magbabasa ka ng Quran, ha? And number 5, should feel the holiness of Quran while reading. Dapat ramdam mo. Kung nagbabasa ka na, kung mag-start ka na talaga, inshallah, magbasa ng Quran, most especially sa Ramadan, ramdamin mo. Yan yung pagkakataon, magkoconnect ka sa Allah. Okay? Read it beautifully. Kapag magbabasa ka ng Quran, inshallah, basahin mo siya ng may pagpapaganda ng boses. Subukan mo ba? Alhamdulillah.
Islam, marinig lang yung Quran, binabasa sa kanila, nakakalma yung boses, yung pakiramdam nila dahil doon sa nagbabasa. Kasi nga, we are ordered na pag magbabasa tayo ng Quran, yung may feelings pa, ramdam. Refrain from playing, laughing, and any other things. Anong ibig sabihin nito? Kapag magbabasa ka ng Quran, huwag kang makipagtawanan. No? Kunwari, 3 kayo, basa kayo ng Quran, mamali lang yung isa, pagtawanan mo. Huwag po ganun, ha? Kasi Quran is a holy book. Quran is a respected siya ba? Salita man yan ng Allah. Huwag paglaruan. Kapag mayroon kang salita dyan na parang nakakatawang pakinggan, pero sa atin yun kasi mga Pilipino tayo, pero doon sa Arabic, hindi nakakatawa. No? Huwag pagtawanan. You have to make it, you have to respect the words of Allah. Kapag mangyari lang yun. Pero usually, itong pagtatawanan, nangyayari lang naman ito kapag nandoon ka sa school. No? When I was in my college life, doon sa Arabic class namin, mamali ka ng konti, pagtawanan ka man, di ba? Marong ka ng basa, pagtawanan ka, which is not ideal kind of being a student. So, nire-refrain yun, palagi yung sinasabi. And these things, ito yung mga kaibig-ibig. Pero kung hindi mo naman kayang gawin, for example, nag-aagaw buhay ka na, nakaihi, nakatain, nadugo ka. So, gusto mo bago ka bawian ng buhay, gusto mo preparado ka, magharap ka sa Allah, basahin mo na ang Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, dire-diretso ka na kasi wala ka mang choice. No? Alangan maghanap ka pa, magwudu ka pa dyan. Feeling mo yun na yung time na magbalik ka sa Allah. Wag na. Banggitin mo na yung lahat ng pwede mong banggitin para kumonekta sa Allah. And that's the thing. Hello everybody. Welcome to the first words na ating pag-aaralan. Okay. What are you going to do at the end of this video? Ang mangyayari is babasahin ko ito. Okay? Sa video is matatagpuan ito sa minutes na 57. Again, 57 minutes and 30 seconds. Sa ika-57th seconds ng ating pag-aaral, minutes ng ating pag-aaral, matatagpuan itong Surah Al-Masad. Okay, Surah Al-Masad. Ano ba itong Surah Al-Masad? This is a sample of chapter in Quran. Surah Tul Masad. Ayan. Okay. Bakit ba ito yung pinili ko? Because short lang siya and mas madali siyang basahin at mayroon siyang mga rulings na mabilis ninyong matututunan insyaAllah. Okay? Sa surah na ito, makinig, bismillah, babasahin ko siya ng 3 beses or 2 beses lang. Okay, babasahin ko siya ng 2 beses, pakinggan po ninyo. At tingnan ninyo, bakit kaya binasa ni Ustada ng ganun? Okay? Bismillah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Pag-aaralan din natin yung tamang pagbabasa ng A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Tsaka itong Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Tabbat yada abi lahabin. Lahabin man ito. Pero kapag diniretso ko dito, magiging lahabi wa tab. Bakit kaya? It is a rule. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu. Tingnan nyo ito, nakapula. May rule yan. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma
sayasla, sin, ya, sod, lam po ito, tapos merong ya na walang tuldok, ibig sabihin, alif pa rin. Prolong natin. Sayasla, naran, naran, dhata lahab. Sayasla naran, dhata lahab. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Hatab. Okay? Wamra, hindi ko binasa ang alif. Another rule, silent. Wamra'atuhu, may maliit na waw. Rules. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha. Dito fi, long vowel y. Fi jidiha, fi jidiha hablum min masad. Dapat hablon, pero bakit ko sinabing hablum? Another rules. Fi jidiha hablum min masad. Basahin ko ng diretso. Bismillah. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. So, yes, and that will be your activity for this week. Ang mabasa ito ng naaayon sa aking pagbabasa kanina. Okay? So, this will be the activity na inyong gagawin, inshallah. At syempre, meron akong guidelines. Katulad ng sinabi ko, panonoorin nyo ito ng paulit-ulit doon sa i-upload ko na video, inshallah. Okay. At ang mga rulings naman, patungkol sa aking binilugan kanina, yung mga pula-pulang ganyan, this will be discussed, inshallah, the next lessons natin. So, sa ngayon, ang gagawin nyo lang, kopyahin nyo lang kung paano ko siya binasa, and you will be recording yourself at isi-send sa akin. Okay? Bibigyan ko rin kayo ng English version niya. Tabbat yada, ganyan. Para mabilisan ninyo siyang mamememorize. And, I will also be giving you a meaning of this chapter, inshallah. Ano, kaya ba? Any suggestions, any comment, violent reactions? Wa alaikum salam wa rahmatullah. Kaya yan, I see. Kaya, easy. Inshallah. So, yes, anyway. Yes, Ma'am Aiza. Hindi kaya si Ma'am Mariam lagi negative kaayo. Sabi ng Allah, kapag inyong aaralin ng aking mga ang Quran, is pabibilisin ko ito para sa iyo. Oh, naniniwala ka sa Allah o hindi? Once sinabi ng Allah, natutulungan ko kayo. Tutulungan tayo niya. Maniwala ka lang. Okay? So, gawin ng proseso, then Allah will be in our side. Kakayanin. So, that's it everybody. Tapos na. Medyo sumobra ng 11 minutes kasi medyo 5 minutes tayong late. Hindi agad nakastart. Anyway, that will be all for this moment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anyway, recorded